Yun oh. Remap. Pero hindi pa natin to nare-remap mga boss. Binabasahan lang muna natin ng parameters. Dahil ito pong motor na ito dumating sa atin kargado 160cc. Hindi po kami ang gumawa, no? Kaya lang ang problema kasi napakataas ng kanyang injector. Gusto niya magpa-remap sa akin pero 160cc yung kanyang injector. So binasa ko yung spark plug, masyado ng lunod, no? Kaya hindi natin siya pwedeng i-remap ng ganong kataas yung injector niya. Kaya ang gagawin namin dito, papalitan namin na mas mababang injector. 120cc lang yung ating ilalagay dito. Ayan, naka-pipe siya, TRC pipe. Ito po ay loaded 59mm. Sayang walang bank sensor para mabasa sana natin through wideband yung kanyang AFR. So dito lang tayo magbe-base at sa reading ng spark plug. Parameter reading lang tayo sa ngayon. So ito mga boss yung injector na nakakabit sa kanya ngayon. Ayan. Racing Monkey. Papalitan din natin ng Racing Monkey din. Pero 120cc lang. Masyado kasi lunod, no? Ang issue nito, humahagok at mahirap pa i-startin. So ito pa, yung iba natin mga customer. Hindi ko nga pala na-videohan yung after nun, no? Pero naitama ko na po yun. Naayos na. Wala nang hagok. Hindi na mahirap pa i-startin. Goods na yan yung ating customer na naka 160cc. Binabalang natin yung injector, saka natin iniremap. Ayan pa, yung iba natin mga ginawa kanina. Ito pa, Click version 3. Kulay puti rin. Paparemap din sana to kaso hindi ako makakonect. Kaya nang hinayang si bossing. Sayang ang dayo. Kaya pinagawa nyo na lang sa atin ay full set ng CVT. Ayan, kalkal, degree, regroove, palit ng center spring, clutch spring, para magbago naman yung takbo ng motor niya. Ayan pa, yung ibang customer. At may humabol pa ulit, Honda Click 125 version 2. Remap din. Grab Rider. Ayan. So ito, tapos ko na siyang i-flash. Ayan, nakamonitor tayo sa ating wideband sensor. Ayan, 12.4, 12.5. Nakasalpak yung ating bang. Tapos minomonitor din natin yan sa ating laptop. Ayan. Para mabasa natin yung parameter. Tingnan nyo naman yung AFR dito, G's. Pero sa aking wideband, iba ang basa. 12.3, 12.4. So ganun po kalayo. Mas accurate po talaga yung wideband kaysa sa narrowband. Kaya mas maigi. Kung magpaparemap po kayo, meron pong bang sensor yung inyong pipe para mabasa talaga yung actual AFR sa wideband na mas accurate talaga. Ayan o. Sa idle niya, 12.6, 12.7. So normal lang po, napupula yan mag-18.0 kapag pinatay mo yung silinyador, kapag galing mo ng throttle. Pero after nyo mag-idle ulit, bumaba na ulit yung RPM, standard, babalik na ulit yung 12.3, 12.5 na idle natin na AFR. So yun lang po. Maraming salamat. Ride safe and God bless.